Okay. Eto sir, ngayon nagkakaroon ng gigian between, kung kayo ay updated dito, between China at saka Pilipinas about West Philippine Sea. Kasi kung titingnan natin nung si Bongbong Marcos nangako siya nung kasagsagan ng kanyang termin nung siya tumatakbo. Sabi niya kasi noon, continue yung China. Ibig sabihin, makipag-usap katulad ng ginawa ni Tatay Duterte noon. Ngayon po ba, ano po ba yung opinion niya sa naging action ngayon ni Bongbong Marcos? Siguro sa pakikipag-usap niya, bilang malinaw kung sa paanong paraan niya kinausap. Di ba? Walang politikong umayag na masira sa kapwa politiko, lalo na sa mga butante niya. Pare, magpakatotoo na lang tayo, di ba? Ang namimiliwisyo sa China Sea, bataan lang ng gobyerno ng China. Pero hindi utos ng gobyerno yan. Hindi sila inutusan ng gobyerno ng China para salantain ang Pilipino na dumadaan doon. Kasi nga, una sa lahat, atin yun eh. Di ba? Tapos lang yung bansa natin ng China Sea. So, ang ibig lang ipahiwatig ng mga taong namimiliwisyo sa China Sea is kaya namin ang mga Pilipino. Yun. Kaya namin ibuli. Diba? Ibuli. Okay. Huwag na nakipag-usap pa sa presidente namin, wala kaming pakialam. Kasi nga, sila aktivistang bansa. Diba? Wala tayong magagawa sa ugali nila. Pero may magagawa sana tayo kung sasang-ayunan ng mga nakatataas sa atin. Kaso mo nga lang, marami daw madadamay. Pero paburo ba kayo na kung sakasakali magkaroon ho ng girian or gira between China at saka sa palagay niyo kaya ho ng Pilipinas? And sa katotohanan lang po, sa palagay niyo po. Unang-una, magpakatotoo tayo. Yeah. Unang-una, ang China malaking bansa. Kesa sa Pilipinas, ha? Yeah. Nandun tayo, may dugo tayong Malakas. May paninindig. mandirigma. Mandirigma, yeah. Di ba? Ang Pilipinas kasi may dugong mandirigma. Yeah. Pero pare, hindi natin pwedeng gamitin ang dugong mandirigma Yeah. pagdating sa nakalatag na ang pamilya mo sa lupa. Di ba? So, Yes. siguro magagawan pa ng paraan yan. Magagawan pa ng paraan ng mga... So ibig sabihin bilang isang Pilipino, hindi ho kayo pabor doon sa ganong eksena na posibleng lalaban ho tayo ng ganunan sa bayan sapagkat hindi ho natin kaya talaga ang China, no? Hindi naman sa hindi pabor. Oo, yeah. Kung kumbaga sa ano, kung gipitan eh, Yes, pwede. batang hindi. Oo. Di ba? Kaso mo nga lang, lumagay tayo sa disiplina. Tama. Di ba? Idaan natin sa disiplina. Nang sa ganon, walang masaktan at walang sisiyan sa bantang huli. Di ba? Baka matulad lang tayo ng mga nakaraang panahon. Yeah. Okay. Ano ho yung inyong panawagan kay Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas? Kung kayo ho ay hindi satisfied ngayon sa kanyang pamumuno. Sana, sabagay ginagawa naman niya na. Ginagawa naman niya talaga ng paraan. Kaso mo nga lang, busing, hindi lahat nakakatikim na sinasabi ng 20 kilo bigas. Diba? Ang pagkakaalam ko, nakalagay sa truck. Pero sa palagay niyo mangyayari or matutupad ng 20 pesos na bigas? Hindi mangyayari yung pare. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Talukuhan. May nakapagsabi rin na pag nakuha doon ni Bongbong Marcos ang kayamanan ng tatay niya, pamimigay doon sa Pilipinas. Talukuhan yun. Malabo din. Malabo. At hindi papayag ang bansang pinanggalingan ng limited na kayamanan na yan. Labastan lang ibigay kay Bongbong. Lahat yun. Kasi maghihirap sila. Diba? Maghihirap ang bansa nila. Papayag bang Pangulo ng bansang yun na maghihirap sila? Hindi pwede yun. Magkakagulo. So siguro ang pakikinabangan niya doon, yung tubo na lang. Tubo na lang nung kayamanang itinabi ng tatay niya na siya lang ang pwedeng makialam. Diba? Pero sasabihin, ibibigay sa Pilipinas. Alukuhan yun, wag yung umasa. Pero tay, naniniwala ka talagang may tinatagong kayamanan ng mga Marcos sa iba't ibang bansa? Sa edad kong to, sa edad kong 48, kasi kapanahonan ni Marcos nung maging tao,
naalala ko pang botong yes or no. Ay, Tanong nyo na rin, naabutan tanong nyo rin, naabutan yun. tanong nyo rin sa mga magulang nyo. Kung may botong yes or no sa panahon ni Marcos. Yeah. Sa pagkakaalam ko lang, ang kayamanang sinasabi nyo is bayad sa kanya bilang abogado. Mhm. Yeah. Di ba? May mga mayayamang tao na kinuha ang serbisyo niya bilang abogado, Mhm. yun ang ibinayad sa kanya. At may kasama siyang pare sa parting yan. Ngayon yung paring yun, dalawa lang sila ang nakapirma. Nung mawala ang pare, nag-iisa na lang siya. So nung mawawala na ang Marcos, nag-iisang anak niyang Bongbong lang ang pwedeng makialam sa bagay yun. So, malay natin kung totoo o hindi, wala rin tayong pakialam. Kasi Hindi rin mangyayari. Hindi rin mangyayari yun. So, parang ganun ang history nung kayamanan na yun. Sabi nila, yung masita, kalukuhan yun. Pero ano sir, nung kasagsagan ng eleksyon, sino po ba yung inyong sinuportahan? Wala akong binoto. Wala kang binoto. Pero palagay niyo po, nung kasagsagan ng eleksyon, ano kaya ang pinakadahilan? Bakit yung mga Pilipino mas pinili na iboto si Bongbong Marcos? Ano yung ano mo kaya, yung nakikita mong dahilan? Bakit Ang si Marcos dahilan- ang dahilan ang dahilan- binoto nila? Bago pa lumabas ang butuhan ng presidente at vice-presidente, dito lang sa area to, may naririnig na ako na pag nanalo to si Marcos, keso ganito, keso ganyan. Ano raw? Makukuha na daw ni Marcos yung kayamanan sa ibang bansa, ibibigay daw sa Pilipinas. Anak ng pulugo naman. Pag-isipan mo maigi ang kakonsalita mo, pare. Kayamanan ng angkan mo, ibibigay mo sa kapwa mo. Ay, ibig sabihin, isa yun sa mga dahilan kung bakit binoto si Marcos. Oo. Isa yun sa mga dahilan. Ngayon, nadagdagan lang yun nung sabihin niyang kaya niyang ibalik sa sistemang 20 ang bigas. Nadagdag na naman yun. Nadagdag yun. Di ba? Umugong yun. Magagawan niya ng paraan. Mag-isip ka. Ilang presidente na malulutas. Pero yung mga presyo ng bilihin noong panahon ni Duterte, i-compare natin sa ngayon, alin ang mas mataas? Mas mahal ngayon. Kaysa nung araw na kay Duterte. Kasi nga, siyempre, si President Duterte, mas pinahalagahan niya yung kapakanan ng nasa mga mababa. Kaysa sa mga matataas. Kasi nga naman, yung mga nasa mataas, naglalaspag na lang ng pera yan. Yung mga nasa mababa, sa pagkamatayan sa hirap. Diba? So yun ang pinaburan niya. Kaya, ang piliin nung araw ng kamanahonan ni Duterte, mababa. Hindi siya katulad yan na landslide talaga. Walang yan, mayaman, mahirap, parehas lang ang pakiramdam. Lalo nang mahirap. Pero ang sabi nila, yumaman na daw ang Pilipinas. Kaya lang, anak ng kulugong buhay ko to. Pero ang totoo nun, kwentong lugaw lang yun. Hindi kasi may mga kwento ngayon. Kahit yung mga vlogger sa kabila. Yes, yumaman daw. Gumanda daw yung Kumanda daw kinabigyan ko ang natin. sistema ng Pilipinas. Oo. Diba? Nagkaroon daw tayo ng pag-angat. Pagtaas ng antas ng mga negosyo sa Pilipinas. Oo. Alam mong nakakaramdam no, yung mga negosyante lang. Ang mahirap. Wala mga katulad natin. Hindi natin ramdam yun. Ano bang pakailan nila sa atin? Diba? Kasi mudang maglulupa ka, wala kami pakailan sa'yo. Basta yung importante kami, angat. Hindi tayo katulad ng bansang iba na ang pag-angat ng sibilisasyon is ang pag-angat ng tao. Diba? Kamakailan lang na may nakausap akong taga Canada, pare. KY, ang ano niya, ang pangalan niya, KY. Sabi niya, "Can I ask you something, my friend?" "Yes, of course, why not?" Sabi ko naman. "Why this country, so many people stay in the street?" Okay. Natulala ako, pare. Kahit sa sarili ko, tinatanong ko rin, bakit nga ba? Oo, yes. Diba? Because I don't know, my friend. I don't know. Maybe ask. No. I know. Why? Really? Why? Because the government is corrupt. Sabi ni Sabi Kiwan. ni KY. Okay. Diba? Oh. Nag-isip din uli ako, paano na ganun naman nagkaroon ng epekto yung sa sinasabi niya yung sa mga nakatira sa kalsada.
Kasi sabi niya, ito, bibigyan kita ng sample. Sa Canada. So many people. Also like this, like here, so many people stay in the street. But, kinukuha din ng gobyerno. Binibigyan ng bahay, binibigyan ng hanap buhay. At pagka yun nag-state na yung hanap buhay niya, naging matibay na siya sa pangangalaga sa pamilya niya, bibitawan na ng gobyerno yun. Lilipat naman sila dun sa mga panibagong, kumbaga sa ano, may shelter ang gobyerno nila na pangangalagaan nila yung mga taong Grabe pala, katulad no? ng mga nandito ba? Di ba? May ganun silang patakaran. Ngayon, kung aaral lang anak mo at hindi mo kayang pag-aralin, pag-aaralin ng gobyerno. At pag nagtapos ang anak mo sa pagpapaaral ng gobyerno, magtatrabaho ang anak mo sa gobyerno ng 5 taon. Iyo. At pagkatapos nun, bahala ka na sa buhay mo. Nakapag-selfie ka na sa gobyerno. Dawat pala ka. Naramdaman ko tuloy, parang maganda yun. Oo. Di ba? Parang napakaganda ng ganung sistema. Meron din tayo nun dito, pare. Oo. Meron tayo nun dito. Kaso mo nga lang, tama ang sabi niya, yung mga namamahala. Corrupt. May shelter tayo para sa mga sinasabi niyang stay in the street. Scavenger kung tawagin. Yes. SWD. Yeah. Di ba? Meron Meron tayo. Yan, tama yung sinabi mo kanina, mayroon. At ang pabahay na sinasabi ng gobyerno, Oo. NXA. Meron tayo noon. Oo. Di ba? Tama. Para sa mga tao yan na walang bahay, Mm. yung ginagawa ng gobyerno na pabahay, NXA. Pero bakit lintik na mga ginagawa ng paupahan? Ah. Di ba? Hindi, ano, yung, di ba sabi, marami na itong mga bahay ngayon na ano daw? Napakarami na Kayo, bahay. wala ko kayo, di ko kayo na kayo. Napakarami na. Napakarami ng bahay, sabi nila. Sabi nila. Pero napakarami na rin nakatira sa kalsada. Yun lang. Di ba? Napaka-simple lang. Basic na basic lang. Huhulihin mo ang tao sa kalsada. Oo. Dadalhin mo sa shelter. Pangalan mo, kasi ganito, saan ka nakatira, kasi ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Pagkatapos kang kunan ng profile, Balik. go. Tama. Tapos ko na ng profile. Tangina, tumanda na ako rito eh. Dito na ako nagkaugat. Sa Ross Boulevard. Anong kasi ugat? Inugatan na ako rito. Ano ugat na, sir? Ugat ang iyon? Grabe ano. Ganun kasimple ang buhay natin. So, hindi natin masisisi yung tao, hindi rin natin masisisi yung taga-ibang bansa na nakikitang ganito ang sistema natin. Oh. Pilitin man natin ayusin to. Wala tayong magagawa, hindi naman tayong may karapatang mag-ayos nito. Tama. Ang may karapatang mag-ayos nito, Gobyerno. yung mga namumunong binoboto natin. Exactly. Sana. Ibig sabihin, kung ang paghihirap ng isang bansa nakadepende sa namumuno. Nakadepende sa namumunong. Bakit sa inyo ho palagay, bakit to mas Ito pare, sample. Yes. Vietnamese. Yeah. Pinakamarupok na bansa yan. Oh. Pinakamahirap na bansa. Pero ang Vietnamese, pangatlong bansa na ngayon na pinakamayaman. Oh, ihilera mo sa Pilipinas. Grabe no. Pang-10 tayo na pinakamahirap. Samantalang sa atin galing ang bigas nila. Yun. Thailand sa atin galing ang bigas. Na pinundar nila, pinundukto hanggang sa lumako ng lumako. Yun. Tama. Di ba? Kanina. Ngayon, ang Vietnamese, siya na nagsusupply sa Pilipinas. Ngayon, bumaliktad. Panahon ni Makoy. Tayo ang nagbibigay sa kanila. At sa Thailand, di ba? Sa atin. Ngayon, Ngayon, Bakit? Ano ba talaga gusto mo? sila na sila na nagsusupply sa atin, anak ng kulubong buhay to. bumaliktad ang eksena. Sa palagay mo, bakit kaya? Alam mo, hindi natin ipapalagay. Oh. Huwag natin ipalagay. Totoo talaga. Totohanan to. Oh, sige, sige. Bakit? Ang gobyerno natin. Di ba? Corrupt ang gobyerno natin. So, ang sabi nga ng mga nakakatanda, kasalanan mo yan kung bakit naging corrupt ang gobyerno natin. Dahil, Kasi sa halagang 500, magpaloko ka. yan na nga eh. Di ba?
Grabe, no? So hanggat hindi nawawala yan, hanggat hindi nabubura ang lintik na usapin niya, Yung bayad-bayad. ganun at ganun ang mangyayari. Diba? Umuso kasi yan sa Pilipinas, no? Yung bubuto ka may bayad. Umuso yan dito eh. Dapat nga yan ang pinaka number 1 ipagbawal eh. Kasi ito yung pare. Oo. Mindset. Hmm. Butante ako. Politiko Tumatakbo ka bilang... Politiko ako. Yes. Pagpalagay na lang natin kagawad. O kagawad, okay. Kagawad na lang. So, maliit lang ang sakop ng kagawad, di ba? Yeah. Ito lang, itong area na to. 699 kunyari, 699, okay. Ito lang ang sakop ng kagawad. So, marami akong tropa dyan. Marami yan. Kaya nga ako tumakbong kagawad. Oo. Kakausapin ko lahat ng tropa ko na yan. Suportahan nyo lang ako ng bahala sa inyo pag nanalo. Oo. Sa tingin mo, hindi ko gagawin yun. Pagkatapos kong manalo. Gagawa ako ng paraan para Para bumango ka. Di ba? So, yung kagustuhan niya. Nanalo ka. Oo. May mga pinangakuan ka pare na dapat mong tuparin. Mm. Politiko ka eh. Ayan. Kailangan mo magkaroon ng isang salita para sa susunod na Tumakbo ka. Isang salita, wala sa gawa. mananalo ka. Di ba? Nasa kahit anong klaseng paraan, kailangan mong matupad. Sa mga tumulong lang sa'yo na mga kung sino-sinong mga ano yan. Ano. Pero sa taong bayan, malabo. Malabo din magagawa yun sa taong bayan. Pero dun sa mga nangako sa iyong tulong, naiilan sa mga may kakayahang tulungan ka nga, maaari. Pero sabihin mo sa taong bayan, sa mga butante mo, tunay na nagpapahalaga sa iyo, malabo yun. Kwentong lugaw yun. Sa palagay mo kaya kung si Sara Duterte naging Pangulo ngayon, ano kaya ang mangyayari ng bansa? Alam mo, maliit ang Davao ikumpara sa Maynila. Yeah. Di ba? Maliit ang Davao kung ikukumpara sa buong Pilipinas. Mm. Pero ang tansya ko lang ang kakayahan ng Duterte. Makalimot na. Kumbaga sa bantok na sila sa lahat ng lugar. Okay. Diba? Na kung anong desisyon meron sila, nagagawa nila sa panahon. Sa kung anong proseso, sila lang ang nakakaalam. Oo. So, minsan na nating naramdaman. Pero sir, ito, wait lang. Bakit kaya sa tinagal-tagal na panahon simula nung ang Duterte pumasok sa Davao, bakit kaya hindi natatalo ang mga Duterte? Hindi napapalitan sa Davao simula nung kay Duterte? hindi mo kayang tibagin ng Duterte sa Davao. Okay. Gawa na. Lihiti mong nakikita mo ang ginagawa nila. Di ba? Planchado, malinis. Sila ang naglinis ng Davao. Okay. Ang angkan nila. Sila ang nagpatino ng mga putang inang adik sa Davao. Mga tirador. Sila ang nagpatino. So, paano mo ngayon titibagin ng taong ang hangad lang maging maayos ang lugar? Hindi mo kaya yun. Mangyayari yun dito sa Maynila, sa buong Pilipinas. Kung ganung utak ang mayroon, hindi namumuno sa atin. Okay. Ganun dapat ang utak ng namumuno sa atin. Wala akong pakialam sa'yo kung sino ka ba. Pag may atraso ka, patayin kita. Yun. Mm. Ang tawag doon, batas ng Islam. Tatak Duterte. Batas ng Islam ang gamit nun. Pag hindi ka sumunod, Pag Sa hindi palagay mo sumunod, kaya ngayon, kasi nung kailan lamang, nung napalitan na or pinalitan na ang PNP chief, no, Acorda, nagpalito sila ng panibagong PNP chief. At ayun nga po dito, hindi daw umano sila magdideklara ng war on drugs. What is your opinion about this? Hindi daw sila magdideklara ng war on drugs kasi trabaho naman daw umano yan ng pulis. Nung pumasok si Duterte, grabe ang mga drug addicts doon. Sa palagay nyo, anong opinion nyo? Pabor ba kayo? Mas magiging okay ba na hindi sila mag-declare or mas maging maganda na mas mag-declare sila? sila na lang ang nakakaalam. Pero alam naman nila na ang sistema ng Pilipinas. Exact. Ugat na ang droga sa Pilipinas. Kung sinong batang maliit, alam yan. Oo. Di ba? Kung sinong batang maliit, ginagagamit yan para dyan sa lintik na drogang yan. Nasa sa kanila lang yun kung anong nasa isip nila. Pero aminin natin, lulong na ang Pilipinas sa droga. Pero nung panahon ni Duterte, Nawala yun. Kung nawala yun. wala sa mapa pag mga adik. Kung Eto, tangin ito. yun, Interview kita sa Tanong kanto. ko lang. sige, lahat
lahat na yata ng drug addict at saka pusir. Bumaon na yata lahat sa lupa. Nag-ahunan lang ngayon. Ito, Tay. Ito, uling katanungan ko. Anong gusto mong maging panawagan sa ating mahal na Pangulo ngayon? Sa ating mahal na Pangulo, alam naman natin ginagawa niya lahat ng klase ng paraan para sa bayan Pero sa natin. palagay nyo, pabor kayo sa paraan na ginagawa niya. Sa ngayon, sa nakikita ko, sa naririnig ko, okay naman. Kaso mo nga lang, Hindi makita. pilit man niyang ginagawa ang mga bagay-bagay na gusto niyang gawin para sa Pilipinas, natatakpan yun ng mga taong ayaw sa ginagawa niya. Di ba? So ano yung Pare, gusto mong maging panawagan, Tay? Iisa lang siya. Napakarami ng babangga sa kanya. So, matatakpan yung ginagawa niyang mabuti, mapapalitan lang ng masama yun. So, ang panawagan ko lang sa kanya, ingat siya kung saan siya nagpupunta. Yun lang. Hindi, pabor ba? Sa kanya lang.